guys, this is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, paano nga ba tayo magawa ng mga kamalian para ma-terminate tayo ng amo natin? Kasi yung iba is gusto nang umalis sa amo nila and ang problema is natatakot silang mag 1 month notice, or pag mag 1 month notice ka kasi guys, pag titiisan mo pa yung ugali nila, mas maganda na sila yung mag-terminate sa'yo and on the spot talaga yung on the spot kanilang pababain is babayaran kanila ng 33,000 na 1 month na sasahurin mo sa susunod na buwan. So dahil in on the spot kanila, terminate kanila, babayaran nila yon, and yung araw natin trabaho mo simula nung sumahod ka. So ayun yung babayaran nila, and meron ka pang ticket, meron ka pang 100 na travel allowance. Maganda kung sila mag-break ng contract. Kaya yung ibang mga domestic helper is naghahanap ng tips kung paano nga ba makakapag-break contract yung amo nila. So first is uminom kang malala. Ayan, umuwi kang lasing and sagot-sagutin mo sila. For sure bukas wala ka ng trabaho. Kung gusto mo lang talagang mag-break contract. Ayan, and second is magbasag ka ng gamit. Hindi naman yung hampas-hampas mo talaga, pero anuhin mo na yung dumula sa kamay mo yung gamit and makabasag ka. Kasi yung isang helper guys, nakatatlong basag siya, and then yung pangatlong basag niya yung kutsara na babasagin, yung parang soup spoon, and then yun yung last na na-terminate siya dahil dun sa nabasag niyang soup spoon. Ayan, so pangatlo yun. So wag nyo nalang grabing ibagsak talaga yung gamit, basta kunwari lang nadulas sa kamay nyo para in case na at least nabasag. So ganun yung gawin nyo, and ganun yung gagawin ko pag gusto kong magpa-terminate. And then pwedeng isa pa is umuwi ka ng late. Ayan, so aalis kang late, ayan, aalis kang anong oras na, and hindi ka gagawa ng mga gawaing bahay kapag day off mo, and uuwi ka ng late, uwian mo alas 12, sure yan guys, kinabukasan wala ka ng trabaho. Ayan, so depende sa rason, pero pag gusto mong magpa-terminate talaga, ganun yung gagawin mo. And the next is yung ibang mga gawain is kalimutan mo, wag mong gawin, maging burara ka. Ayan, so maging dugyot ka kung gusto mo talaga magpa-terminate and wala ka na talagang balak bumalik dito sa Hong Kong. Ayan, kasi maglalagayan sila sa'yo ng bad record, and yung na-terminate na kasama ko, siguro guys, maging tamad kayo, yung mga gawain na dating sinisipagan nyo, kung gusto nyo magpa-terminate is tamaran nyo na. And then, ano pa ba? Yung mga pagkain nila dyan sa rep na hindi dapat para sa'yo, kainin mo guys. Kainin mo, and then pag naghanap sabihin mo, kinain mo. Siguro 1 linggo mong gawin yan, mati-terminate ka yan. Ayan, so ayun yung mga tips, and then sagot-sagutin mo sila, and then hayaan mo yung batang maglaro dyan, huwag mong pakialaman, huwag mong intindihin. Ayan, so pag pinagalitan ka, labas sa kabilang tenga lang, pasok sa kabila, labas sa kabila. So siguro mga ilang beses mong gawin yan, basta kapalan mo lang yung mukha ko, susuko din yung amo mo sa'yo. Pero may ibang mga amo na hindi sumusuko. Gusto nila talaga yung helper nila yung sumuko. Kaya yung iba pinapahirapan nilang malala, pinapahirapan nila para yung helper yung mag-break. Pero ako, gusto ko sila yung mag-break sa akin, or kung gusto ko mag 1 month notice ako. Pero pag nag 1 month notice ka, sure mo na yan na sa unang araw ng pag 1 month mo hanggang sa matapos yung kontrata mo is papahirapan ka nila ng papahirapan. Nakadepende na lang guys kung yung reason mo na kung bakit ka umuwi is ganon, malala, and maiintindihan nila. Pero kung reason mo, sabihin mo, I'm not happy with your family anymore, panigurado yan guys na papahirapan ka nila. Ayan, so ano na lang yung consequences ng ginawa mo. Ayan, pero kasi kaya dito ako nag-apply sa Hong Kong, kasi kung hindi ko kaya yung trabaho, pwede akong umayaw anytime. And ngayon hindi pa ako aayaw kasi nasa na ako guys, 4 months na lang. 4 months na lang magagawa na yung bahay. So ganun na ako ka-focus ngayon sa goal ko. And yung mga gamit na sa Pinas, pag-iipunan ko pa. Halimbawa, bibili ako ng Uniqlo na damit. So parang yung buong sahod ko na kinsenas is doon na mapupunta sa damit. Konti na lang yung matira, siguro 800 pang milk tea ko. So wala na yung wala ka nang matitira, and lahat yun is ma-shopping mo. Pero dito, nakaka-shopping ako, and parang konti lang yung natatapya sa sahod ko sa shopping ko na yun. So dito, nabibili ko talaga yung mga gusto ko. Hindi man lahat-lahat, pero yung mga damit na dating gustong-gusto ko and pinag-iipunan ko muna bago ko makuha. Dito guys, nakukuha ko siya ng isang gusto ko lang. Doon sa Pinas, gusto ko, pero
pag-ipunan ko muna bago ko mabili. Dito, pag sinabi kong gusto ko, makukuha ko yan siya agad. Sasabihin ko lang, bibilhin ko yan. Ayan, is-swipe ko na yung card ko. So, ganun, natutuwa ako kasi kahit papano naman, nabibili ko yung mga gusto ko. And, iniisip ko kasi, pag nag-asawa ako guys, hindi ko na mabibili yan. And, yung mga damit na mga nabili ko ngayon, pag nag-asawa ako, ito na yung gagamitin ko. Ito na yung, kasi hindi ka na talaga makakabili. Sa anak mo na lang yung dapat na nasa sa'yo. Kaya ngayon na, dalaga pa ako, yung Dora box ko doon sa Pinas is yung 6 layer. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ba yun? Or 5 layer. Basta yung Dora box, dalawang ganon, magkabilaan, puno yan. Iba pa yung sa sapatos ko. So, iba pa yung sa Manila. Sa Manila, marami din ako. And, ang ano ko lang is, pinamimigay ko yan sa mga kapitbahay ko, lalo yung mga hindi nakakabili kasi nanay na. And, mahirap talaga sila or mas mahirap sila sa amin. Kaya, yun yung mga binibigyan ko, yung mga less fortunate char. Yung mga ka-size ko and yung mga kaibigan ko. So, sa kanila ko binibigay yung mga damit ko. Kaso nalulungkot lang ako minsan. Bago-bago pa yung damit na binigay ko and hindi pinalagahan, hindi alam kung magkano yung presyo and magugulat na lang ako may mga mansya na, naklorina na. So, doon lang nakaka-disappoint. Pero yung mga, lalo yung ate ko, pag binibigyan ko yan ng damit, alaga niya yan, magugulat ako kada lalabas siya, pupunta siyang city. Ayan. So, yung mga damit na binigay ko is yun yung mga pinasusuot niya. Kasi, plain housewife na talaga yung ate ko. And dati siya yung, nung bata kami, siya yung nagbibigay sa amin ng mga damit. Pero ngayon na may asawa na siya, so, tatlo na yung anak niya, hindi niya na nabibili yung mga gusto niya. And, ako naman ngayon yung gumaganti sa kanya. Yung mga damit ngayon na mga, hindi ko na, napaglumaan ko, or hindi ko naman gamit na gamit, kasi, marami naman ako kasing damit. So, yung mga binibigay ko sa kanya, natutuwa ako, yun yung mga pinasusuot niya guys, pinapanggala niya, kasi nga, hindi mo na talaga mabibili pag may asawa ka. So, ang topic natin ngayon is all about termination. Napunta na tayo sa malayo. Ayan, so sorry guys, wala akong upload kahapon, na nauubusan na, natutuyuan na yung utak ko ng kung ano yung content, and medyo kumonte yung viewers ko. I don't know why. Maybe because hindi na ako ganun kasipag, and halos lahat kasi nasabi ko na ano pa ba, kung gusto niyo pang ma-terminate, siguro wag kayo magnakaw. Mas malalang record yun, wag magnakaw. Magpasaway lang kayo guys, and then yung iba guys, nagre-reband ng buhok, ayaw ng amo yun. Kaya doon na-terminate yung iba, nagpa-reband ng buhok, and then ayun, na-terminate. So, depende siguro, lalo pag may amo kang selosa. So, pag nagpa-reband ka, sure ka, terminate ka. Ayan, and then ano pa ba? Halos lahat naman na nasabi ko, and ayun lang, paray lang kayo always na sana mabait yung amo nyo para hindi kayo magsawa. And ang laki ng pera dito guys compare sa Pinas. Kahit papano dito may maiipon ka talaga. Sabihin na natin 29,000 yung maiipon mo sa buong sahod mo, and the rest doon panggala mo na, pang ano mo na. Yung 21,000 na yun is malinis na yun, and sa Pinas hindi mo yan makukuha. Mahirap. Dapat degree holder ka pa, or call center ka, or kung ano, bago ka makakuha ng 29,000. And doon may kaltas pa yan ng mga pagkain, bahay, tubig, kuryente, tapos ano pa, pamasahe. Pero dito malinis na natin yan nakukuha. Yun nga lang, tiyaga, tiis-tiis, kasi nga nangangatulong tayo dito. Pero nalulungkot lang ako, ang dami ng mga domestic helper dito, ilang years na sila, bakit baon sila sa utang? Ayun yung tanong talaga. So, yung mga first timer, ayun yung mga walang utang, ayun yung may mga pera. Yung mga first timer, yung mga bago dito, yun yung may mga pera guys. Pero yung mga luma, sila yung mga walang pera, hindi ko lang alam kung bakit. Ayan, so, ang ano naman nila, dapat nga, di ba, madami na silang pera kasi matagal na sila dito. Pero hindi natin alam kung ano yung kwento, kung bakit sila walang pera. Pero mostly, baon sila sa utang dito. Siguro dahil umutang sila sa kabilang bangko, and then may utang din sila sa kabila. And then, pag sabay-sabay yun guys, wala ka nang matitira. Kasi, yung mga first timer, wala pang utang yan. So, yung lahat ng sahod nila is buo nila nakukuha. Ako, 5 months na ako ha. And hindi pa ako umutang. Thank you. Ayan. So, kada sahod ko, padala ko agad sa Pinas, and nagtitira ako. At least, kung ano mang mangyari, wala akong utang na poproblemahin. So, ayun lang guys. And then, if you're new to my channel, don't forget to like, to comment, and to subscribe. Thank you so much for watching. Bye-bye.
Nga pala guys, may ibang mga helper dito na mahaharot. Ayan, so, nagjojowa ng Indiano, nagjojowa ng driver ng mga Pilipino driver, tapos yung mga driver na yun is may mga asawa sa Pinas. Kaya yung mga first timer dyan, be careful kayo sa pagkikipagkaibigan, lalo sa mga lalaki. Wag na, kahit wag na kayo makipag-usap para walang sakit ng ulo. At least, iwas na rin kayo sa tukso. At least, una pa lang, prevent mo na para hindi na lumalim. Ayun na lang. So, ayun lang guys. Bye-bye.